Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama tayong umawit at magbigay puri sa ating Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagbigay buhay sa lahat ng nilalang. Siya rin ang Diyos na namatay sa krus at muling nabuhay. Ihanda natin ang ating mga sarili, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami muli ay makapagsamba, makapagbigay puri sa iyo, Panginoon. I pray na Ikaw po ang mauna sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng katalinuhan sa pakikinig ng iyong salita. At ganoon din, Panginoon, sa magdadala ng iyong mensahe. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanya ng katalinuhan. I pray din, Panginoon, na patuloy ang pangalan mo, patuloy siyang maitaas, Panginoon. At kami po humingi ng kapatawaran, kalinisan sa aming nagawang pagkakasala, pagkukulang. Sa iyo po namin patuloy inaasa, pagkatiwala ang gawain ito, Panginoon. Sa iyo po namin nabalik ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. From His fullness have we all received grace upon grace, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ. Para sa ating unang awitin natin ang Be Lifted Up. Stars.
Purify us from all sin. 1 John chapter 1 verse 7. Para sa ating pangatlong awitin natin Nothing But the Blood, yung number 195. Yun sa inyong mga kinalalagyan at sa inyong tahanan ay buksan nyo ang inyong mga Bible sa Mark chapter 11. Mark chapter 11 verses 20 hanggang 24. Basahin ko ito at sundan nyo na lamang. The Word of God says in the book of Mark chapter 11 verse 20 hanggang 24, Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Verse 21, And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Verse 22, So Jesus answered and said to them, Have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Verse 24, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. The Word may add blessing upon reading His Word. Let us pause for a moment for prayer. Our dear Father in heaven, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness sa buhay namin, Panginoon. Lord, despite sa katotohanan na hindi kami makapag-worship physically, ikaw patuloy, Panginoon, mag-sustain sa amin ng inyong biyaya, ng inyong katapatan, at ng inyong kabutihan, Panginoon, sa kanya-kanya naming mga tahanan, Lord. Bigyan kami ng aming mga pangailangan, physically, mentally, spiritually, at kami, Panginoon, pagpalain nyo ang inyong salita na aming pag-aaralan sa oras na ito, Panginoon. Hayaan nyo, Panginoon, ang inyong buhay na salita. Mangusap sa amin, Lord. Remind us, rebuke us, correct us, and encourage us.
Panginoon, hinihiling namin ng banal na Espiritu na magturo sa amin, magbigay sa amin ng makalangit na talino na kung saan buong buo naming maunawaan ang inyong salita at mensahe, Panginoon. Lord, patawarin kami sa mga kasalanan naming nagawa. Sa isip, sa salita, o sa gawa, Panginoon. Pakamarapatin mo kami, Lord, na tumanggap ng biyaya mula sa inyong salita sa oras na ito. And Lord, paramdam niyo sa amin ang inyong kapangyarihan. Paramdam niyo sa amin, Panginoon, ang inyong presensya. Bigyan kami kagalakan, Lord, as we have fellowship upon the spiritual food we have. Patuloy ka manguna sa amin, Lord, and we pray in Jesus' name. Amen. Merong dalawang servants na isa lang ang kanilang master, and those servants ay merong ibinigay sa kanilang isang specific na instruction for them to follow that instruction. At napakasimple lang sabi ng kanilang master sa kanila.
Ang sabi ng master, kayong dalawa, itulak nyo itong malaking bato na ito. And kinabukasan, maaga pa ay ginawa na nila yung utos ng kanilang master at tinulak na nila yung malaking bato. And knowing na yung bato na yon ay sobrang laki at ang bigat noon ay hindi nila kaya, they can't even move, even a little inch, yung bato na itinuutos sa kanila ng kanilang master. At ang isang servant, nagko-complain siya. Sabi niya, napakahirap naman ng pinagawa sa atin. And it seems that we are given by this instruction wherein our master is expecting us to fail. Sabi niya, binigay sa atin yung napakahirap na instruction na task, na gawain, na kung saan parang yung bossing natin ay ini-expect niya na mabibigo tayo sa inuutos niya. And another servant would rebuke him na sabihin, kailangan lang natin sundin kung ano ang inuutos ng ating master. At ang inuutos niya ay itulak natin itong bato na ito. You know, this morning, I want to give you something, a lesson na kung saan hindi natin usually nakikita. But we could think of and we could reflect sa sarili natin. We could reflect on some lessons na pwede nating magamit o ma-apply sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. At wherein, I want you to open your Bible so that you could follow at hindi tayo mawala o ikaw ay malito sa ating pinag-aaralan. And I want you to open your Bibles in the book of Mark, in the Gospel of Mark, and in Mark chapter 11. At I want to give you the overview ng kwento na ito. At kung babalikan natin in Mark chapter 11, merong kwento diyan, and that story is about the fig tree. At yung fig tree na ito, kung titingnan natin in Mark chapter 11 verse 12, may kwento na nangyari dito. At ang sabi, at kinabukasang pag-alis nila sa Bethania, ay nagutom siya at pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, sinumang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At in verse 15, nagsidatingan sila sa Jerusalem at pumasok siya sa templo at nagpasimula sa kanyang itinaboy ang mga nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo at ginulo ang mga dulang na nagpapalit ng salapi at ang mga upuan na nangagbili ng mga kalapati. This is the story actually to have sa atin. Merong triumphal entry na kung saan dito nangyari yung pumasok ang Panginoon riding a colt na kung saan ang lahat ng tao ay pinuri siya. They are shouting, Hosanna! Hosanna! They are praising the Lord. At ang kwento, pumunta na habang papalakad sila o papunta sila sa templo. At ang nangyari dito sa templo ay nilinis ng Panginoong Hesus ang templo dahil doon merong ginawang tindahan at binabahayan ng mga magnanakaw yung templo at nilinis niya doon. That's why it triggers lalo sa galit ng mga Pariseo, ng mga Sadyuseo sa kanya nung ginawa niya yon doon sa templo. But way back, bago pa sila nakarating sa templo, ay merong siyang nadaanan na isang puno, isang halaman, at ang tawag doon ay fig tree or igos. At nung makita niya yon, nilapitan niya hoping that he could find something to eat. Dahil nagugutom nga, that's the description, at wala siyang nakita doon. At wala siyang nakita na bunga dahil sinabi nga, hindi pa kapanahunan. And
we jump on the story in Mark chapter 11, verse 20. Dahil kinurse ng Panginoong Jesus yung fig tree, nung kinabukasan, ito yung karugtong na kwento. In verse 20 of chapter 11 ng Gospel of Mark, sabi niya, "Now in the morning, as they passed by, they saw a fig tree dried up from the roots." Nakita nila yung fig tree na kinurse ng Panginoon na natuyo o nalanta hanggang sa kanyang ugat. At sinabi ni Pedro, and Peter remembering said to him, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." Sabi niya, Guro, halika nga dito. Ang fig tree na sinumpa mo kahapon ay nalanta, natuyo, at na hanggang sa kanyang ugat. At sinabi ng Panginoon, try to look on this. Na sinabi ng Panginoon, so Jesus answered and said to him, have faith in God. Nakuha niyo yung kwento? Habang naglalakad sila papunta doon sa templo, dahil may gagawin sila and they don't know kung anong gagawin doon, but ang gagawin ng Panginoon doon ay lilinisin niya yung templo. May nadaanan silang isang igos o isang fig tree, walang bunga, sinumpa ng Panginoon, sabi niya walang taong kakain ng iyong bunga simula ngayon at magpakailanman. Kinabukasan, nung dumaan sila doon, nalanta yung fig tree at sinabi ni Pedro sa Panginoon, sabi niya, Guro, Rabbi, halika nga, may papakita ko sa iyo. At yung sinumpa mo na fig tree, na igos, nalanta, namatay. At ang sagot ng Panginoon sa kanya, magkaroon ka ng tiwala o pananampalataya sa Diyos. Nakuha niyo yung kwento? Nasabi niya, Guro, namatay o nalanta yung igos. At ang sagot sa kanya, manampalataya ka sa Diyos. Have faith in God. And I want to give you dalawa. Last Sunday, I gave you the choices of a Christian when the Christian is in crisis. Meron siyang dalawang pagpilian. Una, pwede siyang mamili na kung siya ba ay magkaroon ng pananampalataya o magkakaroon siya ng takot. Whether that Christian or that son or daughter of God ay magkaroon siya ng takot o pananampalataya. And as we go on sa pag-aaral natin, the lesson, may dalawa akong ipapakita sa inyo this time dito sa fig tree. The first is the idea na kung saan bakit kinurse ng Panginoon? Bakit sinira ng Panginoon yung fig tree instead of restoring? At sinabi doon na hindi nga bumubunga yung fig tree dahil hindi niya pakapanahunan magbunga. Pero bakit kinurse ng Panginoon? Bakit namatay yun? Bakit sinira? Na kung saan ang Diyos ay makapangyarihan naman and He could actually make a miracle na pabungahin yung fig tree na yun. Bakit sa lahat ng miracles na ginawa ng Diyos, bakit ginawa niyang mamatay, umalanta yung fig tree na yan? And as we look on, we could see it was an illustration wherein the Lord Jesus Christ trying to show something to His disciples. That the Lord Jesus trying to teach something. And He's using the fig tree as an object lesson na kung saan may gusto siyang mensaheng iparating sa kanyang mga disipulo. At kung titingnan natin yung fig tree, yung igos na yon, hindi na bago yon sa atin o sa Biblia dahil there's a lot of instances na yung igos na yon ay nabanggit. And meron pang isang parable patungkol sa fig tree. Kung titingnan natin in the book of Luke chapter 13,
Merong napakaganda na kwento din patungkol diyan sa isang igos na hindi rin namumunga at ang sabi ng may-ari ng lupa, sabi niya, putulin na natin yan, patayin na natin yan. At ang sabi ng nag-aalaga ng igos, sabi niya, hindi, bibigyan pa natin siya ng isang pagkakataon, bubutasan ko yung kanyang paligid at lalagyan ko ng pataba at titingnan natin kung bubunga siya. At kung hindi siya bubunga, ay doon natin siya puputulin. That is in Luke chapter 13, verse 6 hanggang sa verse 9. Luke chapter 13, verse 6 hanggang verse 9. That's why, another thing, yung fig tree, kung maalala nyo, way back in the Old Testament, yung mga Israelita ay kinumpara sila sa isang fig tree, sa isang igos. That's why, hindi na bago sa atin yung fig tree na ito dahil ilang beses nang nabanggit to all throughout the Bible, yung halaman o yung fig tree na halaman. But the first thing, what's the lesson from the fig tree? And the first lesson is there's a lesson on failures. Merong mensahe mula sa kabiguan. Yeah. It seems that the fig tree is a disappointment, a failure, dahil hindi siya bumubunga. And it seems that dapat excuse yun dahil hindi niya pa time to bear fruit. But wherein, sabi ko nga, ang Panginoon ay mayroong isang mensahe na gustong ipaabot sa kanyang mga disipulo patungkol sa igos na ito na in subject of failure, merong lesson doon. Sa kabiguan na nararanasan ay meron kang matututunan. Sabi nga ng isang awitin ay meron akong natutunan sa aking karanasan. Meron akong natutunan sa aking karanasan. Mali pala ang magmahal ng lubusan. Yan sabi ng isang awitin. Yun yung learnings niya from the mistake. Na sabi niya, meron akong natutunan from my experience na mali pala ang magmahal ng lubusan. And I don't know kung that is masabi niyong totoo yan. But the idea na the first lesson from the fig tree is there's a lesson on failures. Masabi nila, huwag kang matakot magkamali kung matututunan mo ang tama mula sa mali. Di ba? Parang ang ganda eh. Sabi nila, huwag kang matakot magkamali kung doon mo matututunan ang tama sa pagkakamali. Pero sabi naman ng iba, hindi mo kailangang magkamali para matutunan mo ang lesson o yung aral na gusto mong matutunan. Diba? It seems parang nagko-contradict. Yeah. Sabi nila, huwag kang matakot magkamali kung doon mo matutunan yung tama mula sa pagkakamali. At sabi naman ng iba, hindi mo kailangang magkamali para matutunan mo yung tama. But seems, as we look on sa realidad ng buhay, in some point, in some aspect ng buhay natin, we know that you became a failure to somebody. I know there's a time, there's an instances, there's a chapter, merong yugto ng buhay natin na naging disappointment tayo. Maybe sa magulang natin o kung sino mang mga tao sa paligid natin. And it was a story na hindi mo na kayang burahin. Tapos na. Isang pagkakamali na nakatatak na sa'yo dahil tapos na. Isang pagkakamali na pwede mong tawaging kabiguan na hindi mo na pwedeng burahin dahil tapos na. Yun yung tinutukoy ko na failure. Yung mga bagay na tapos na hindi na natin kayang burahin. But the thing that we could look on ay ano ang mga bagay na pwede nating matutunan mula sa failure na yun. And you know what? Israel, as a chosen nation ng Diyos, meron din silang
instances, may aspeto ng buhay, may parte ng pagkatao nila, ng ugali nila, na it seems it disappoint God. But you know what? Kung titingnan natin yung kwento nila, their journey along, may mga bagay na pinayagan ng Diyos na mangyari sa kanila tulad ng iikot-ikot sila for 40 years doon sa wilderness. Pero try to reflect on na kung pinabayaan ba sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na mahuli o matalo ng ibang mga bansa, pahirapan, and later on, as they go back sa Diyos, pinabayaan ba sila ng Panginoon? And that cycle, ang tawag doon ay cycle of misery, na paulit-ulit. Nalalayo sila sa Diyos, ipapanis sila ng Diyos, hahayaan ng Diyos na mahuli sila, matalo sila ng ibang bansa. Tapos, pag nahihirapan sila, tatawag sila sa Diyos. Tapos, ang Diyos magpapadala ng tao para pamunuan sila. That's why the story ni Moses and later on sa mga judges, na kung saan, andun pa rin yung Diyos. Na marahil, masabi natin, hinahayaan ng Diyos na may mga bagay silang mangyayari sa kanila, masaktan sila, mahuli sila, matalo sila, for them to realize or to learn the lesson na after all, sa huli ng lahat ay merong Diyos na hindi sila pababayaan. And I don't think na nakita nila, na-appreciate nila ang katotohanan na yon na merong Diyos na hindi sila pababayaan. Because that cycle of misery happened 7 times all over the Old Testament. And as we look on to the lesson from the fig tree, and the first lesson is there's a lesson on failure. Sa kabiguan. Sa isang ideya na minsan ay naging failure din tayo. Naging kabiguan din tayo para sa mata ng ibang mga tao o ng mga taong nasa paligid natin. But let me tell you something, that ang Diyos ay mas interesado siya sa kung anong pwedeng maging ikaw kaysa sa kung anong naging ikaw. I mean, I'm trying to point out ay yung Diyos ay mas interesado siya sa kung ano ang pwede mong gawin para sa Kanya kaysa sa kung ano ang bagay na nagawa mo na. Reflect on. Tingnan mo. Reflect on failure. Bakit hindi naging successful yung business? Bakit hindi naging successful yung career? Bakit hindi naging successful yung plano? Bakit hindi naging successful yung something? Bakit hindi ganito kaganda yung resulta? Reflect on those things. Reflect on failures and learn the lesson. Yun yung pinapakita ng Panginoon sa kanila. A lesson on failure. Na kung saan somehow, there's a tendency for us when we're facing failures sa buhay natin to cover it with excuses. Mahina ako eh. Tao lang. Hindi ko naman dapat pang bumungay. Ganito kasi, nadamay lang. There's a lot of excuses. But, let's accept the reality ng buhay na yung mga aspeto ng buhay natin na mabibigot tayo. And we should face it with courage and reflect on sa mga bagay na yan. But anyways, hindi tayo magdidwell doon sa lesson on failures as it is a reflection or a self-evaluation. Pupunta tayo sa pangalawang lesson. And the first lesson is lesson on failure. And the second is lesson on faith. Dito tayo tatagal. Dahil as we look on to the lesson on faith, naalala nyo yung sinabi ko kanina, sinabi ni Pedro, sabi niya, Guro, tingnan mo to. Yung sinumpa mo na fig tree, natuyo siya.
nalanta, namatay. And ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanya, have faith in God. Yung Diyos hindi lang nagtuturo sa kanila ng mensahe na yung kabiguan ay meron doong lesson, but the Lord is trying to show them the lesson on faith. Nasabi niya, try to listen. In verse 23, sabi niya, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he say will be done, he will have whatever says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Parang ito minsan yung ideya na meron naman akong pananampalataya sa Diyos, pero bakit hindi nangyari yung gusto kong mangyari? Yung hiningi ko, hindi ko hiningi. Meron ako dating kakilala na matalino na mag-board exam siya, and he's looking forward na makapasok sa top notcher nung board. And he's confident enough na makapasok to. Matalino nga siya. And nag-review siya, nanalangin, every prayer meeting namin, yun yung request niya, na sana makapasok sa top notcher, sa board exam. And the board exam ay lumapit, patuloy namin pinapanalangin, patuloy niya rin pinapanalangin, hanggang sa dumating na yung araw ng board exam, nag-take ng exam, after that, patuloy namin pinapanalangin, and lumabas yung result, although nakapasa naman siya, pero hindi siya nakasama sa top notcher. Tinanong niya ako, sabi niya, Pastor, di ba sabi, kung maniwala ka, at walang pagdududa, walang pag-aalinlangan sa puso mo, makukuha mo yung bagay na gusto mo. And this actually yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yeah, that's right. Everything is possible and anything could be given to us. Remember, as long as it is the will of God. Kayang-kaya lahat. Posible lahat, as long as yon ay kalooban ng Diyos. Anyways, as we go on, sabi niya, itong mountain ay pwede mong ilipat sa sea. The word mountain is usually, lagi ang ibig sabihin, pag sabi natin bundok, is laging ito yung harang, yung problema, yung akyatin, yung kabigatan. And as an implication, pwede nating sabihin na yung mga kabigatan sa buhay natin, yung mga balakid, yung mga inaakyat nating laban, mga inaakyat nating balakid sa buhay natin. But as we look on, it is about trusting God. That is the faith na sinasabi dito. It is the idea of trusting God. Yung dalawang servant na sinasabi ko kanina, lumipas ang linggo, tinutulak nila yung bato. Hindi nila kayang pagalawin kahit an inch. Dahil sobrang laki nga ng bato, sobrang bigat. Lumipas ang isang buwan na hindi nila matibag. Lumipas ang 2, 3. And the other servant quit. Sabi niya, ayoko na. Sabi niya, yung bossing natin, inutusan niya tayo ng isang task na ini-expect niya na mag-fail tayo. Sabi niya, ayoko na, I quit. At yung isa, sabi niya, tutuloy ko lang to. Tinutulak niya lang yung bato. Tinutulak niya lang yung bato. Lumipas ng ilang araw, nakita siya ng master niya na siya na lang doon ang nagtutulak. Nung makita niya yung master niya na pumunta doon, sabi niya, Boss, sorry, hindi ko napagalaw kahit kalahati na inch o kahit kunti lang yung bato na ito.
Marahil sabi niya, tama yung isang alipin mo na we are a failure. At ang sabi ng master niya sa kanya, sabi niya, hindi ko naman inutos na pagalawin niyo ang bato. Ang utos ko lang ay itulak. You know what? It's a common story na I believe na most of us ay narinig na yung kwento na yun. But let me give you something. Ano ba yung specifically yung inuutos ng Diyos sa atin? What God expect? Anong ini-expect ng Diyos mula sa atin? And one thing na ini-expect ng Diyos sa atin, na magkaroon tayo ng tiwala, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. As we all know, it is impossible to please God without faith. It is impossible to obey God without faith. It is impossible to do something for God's glory na hindi tayo naniniwala na kaya ng Diyos. Na hindi tayo naniniwala na magbibigay ang Diyos ng lakas, ng katalinuhan sa atin. Again, the lesson from the fig tree. The first is the lesson on failure. And second is the lesson on faith. Marahil, minsan, naging kabiguan tayo. Nabigo tayo. We became a disappointment for someone. Hindi mo na mabubura yan. Reflect. Ano ang pwede mong matutunan mula doon? At pwede mong magamit sa ngayon. Dahil ang Diyos ay mas interesado sa kung ano ang pwede mong gawin para sa Kanya kaysa sa kung ano ang nagawa mo dati para sa sarili mo lang. And another lesson from the fig tree is the lesson on faith. Believe. Believe. Have faith in God. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ay kaya niyang gawin. Ang lahat ay kaya niyang ibigay. But you know what? It is according sa kalooban pa rin ng Diyos. Because the Lord knows what's the best for us. Hoping and praying sa inyong mga tahanan, hindi natin alam kung ano yung pwedeng magkaroon tayo, anong pwedeng mawala sa atin. But the reality of life, failure will come. Failure will knock on our doors. Failure will come to our life. Hardship will come. Trials will come. Temptation will come. But have faith in God. And if you fail on some aspect, learn the lesson from the failures. Let's pray. Lord, we thank you this morning for the reminder from your word. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe mula sa inyong salita. Nawa, Panginoon, palaguin nyo ang mga salitang aming napakinggan at magamit namin, Panginoon, sa aming buhay bilang mga anak nyo. Salamat, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Para sa ating closing hymn, awitin natin ang hymn number 490, It is Well With My Soul.
Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating online na mga services, prayer meeting, and also gospel hour. At announcement po natin, God willing ay magre-resume ang ating physical worship sa November 1. But tabayan nyo na lang po for further announcements. And so far, patuloy lang kayong pakibalita sa ating page dito sa Central Baptist Church na page natin sa Facebook para maging updated tayo kung anong mga pagbabago sa mga announcements. And for our closing prayer, shall we pray? Manaming dakila, salamat Panginoon sa natapos naming pagsamba sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pamamaraang ito Panginoon through online na kami Panginoon ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapagsamba kahit hindi kami Panginoon physically na nagkikita-kita. But Lord, we are praying Lord na Ikaw patuloy na mag-guide sa amin. Mag-ingat sa amin sa aming mga tahanan. Layo kami Panginoon sa sakit o anuman Panginoon untoward incidents. Patuloy kaming pangunahan sa aming trabaho, negosyo, o anong hanap buhay namin Panginoon. Ikaw mag-bless. Ganun din sa mga plano namin sa buhay. Pangunahan kami Lord. Ikaw magbigay sa amin ng katalinuhan, ng success. And now, the love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the communion of the Holy Ghost be with us all. Amen.